Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mapalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Rapido Alan Season. Isang mapagpalayang umaga, makabayan. Muli na naman pong sisingkaw sa simpapawid ang inyong rapidista Rapido Alan Season. Rapido Alan Season, makabayan. Muli pong rarapido sa matiwalang opisyal ng gobyerno, maging pribado, marasakot sa anumang katiwalian. Kasabay po ng pagpuri sa mga taong dapat purihin. Paghimay sa mga isyong napapanahon. Pakikipag-usap, pakipaghuntang, pakipagtalakay, pakipagtalastas, pakipagbalangkasan. Pakikipagtalamitam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Kayo po ay nakikinig dito lamang po sa IWRR, International Web Radio Rapido, worldwide, na tayo ho ay napapakinggan at napapanood. Alam ho ninyo, mga kabayan, pinag-aaralan kong maigi ho itong K-12, para sa mga eskwela ho natin. Alam mo ninyo, parang hindi ho tayo sanay na mas lumawig ho yung pagpapaaral natin sa ating mga anak. Nung panahon ho namin, hanggang grade 6, elementary ka. Tapos, first year, second year, third year, fourth year, high school ka. Graduate ka na sa high school. Meaning, 6 years plus 4 years, 10 years, grade 10. Yung 11 and 12, dapat first year, second year college ka na, kung ano man yung kursong kukunin mo. Pero ngayon ho, high school pa lamang ho yun. Senior high school, mga kabayan. Dinagdagan mo yung eskwela sa high school ng 2 taon na pamamalagi ng isang eskwela na hindi naman ho tayo nakakapagdagdag ng marami na classrooms. Isang mo ilalagay yun, yung marami hong high school. Yung grade 11 and grade 12. Mangingilan-ngilan lamang ho yung nakapagtayo ho ng karagdagang classrooms. So problema ho yun. So anong nangyayari, mga kabayan? Yung mga grade 11, grade 12 na nandoon sa isang public school, ikinukontrata ho yan para ilipat ho doon sa pribadong eskwelahan. Yun ho yung nakikita ko dyan. Magkano ho ba yung budget, mga kabayan ko? Ang alam ko ho, meron hong subsidy ang DepEd, mga kabayan, na 18,000 pesos kada eskwela. Ngayon, yung 18,000 pesos na yon na subsidiya, mga kabayan, ililipat yon sa pribadong eskwelahan. So, ito ngayong pribadong eskwelahan, nakikipagbidding ang dating. Ito yung isang anomalya, mga kabayan. Hindi ka bibigyan ni public school number 1 ng eskwela kung walang ganansya. Hindi ko ho nilalahat. Pero palasak ho yan na nangyayari, mga kaibigan. Batay sa isinasagawa ko na investigasyon ko ugnay ho dyan, mga kabayan. Matindi. Siguro, ito na yung panahon, mga kabayan, na investigahan ho ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. Ano ho ba ang tamang proseso? Ilang taon na ho, mga kabayan ko, na pinag-uusapan ho
kung bakit dumami ang private schools na kunwari sila ho'y espesyalista sa pagtuturo ng grade 11, grade 12. Wala hong wala hong classrooms ang public school. Kaya napipilitan ho na ilipat itong mga senior high sa private schools, mga kabayan. Una, ang nakikita ho natin yan, itong mga private schools, para makakuha ho ng eskwela, nanunuhol ng 5,000 pesos per head. Parang binili. Sinusuhulan ho yung public school na sa kanila i-enroll yung kanilang mga enrollees for senior high, paying the public school principal, allegedly, ng 5,000 pesos per head. Nako. Ipagpalagay natin ganito ha. Yung mga national high schools, public school ho yan. Ang dami ho yan na magsisenior high. Huwag na tayo lumayo. Doon tayo sa malapit sa katotohanan, mga kabayan ko. Kung 100 senior high ang kukunin ni private school, sasabihin ni private school, meron kaming available classrooms. Meron kaming facilities. In fact, kahit na walang facilities, si private school, basta ang importante pumasok sa kanya, yung 18,000 pesos na subsidiya ng gobyerno. Magbibigay ho siya na 5,000 kada ulo. Magkano yun? Tama, 5,000 kada ulo. Kung 5,000 kada ulo, kung 100 ang kukunin ni private school from that public school, that is already 500,000 mga kabayan. Kateng-kateng! Kalahating milyon, mga kabayan, ang ibibigay po ni private school, suhol, doon sa principal. Tahimik si private school, tahimik si principal na nagrekomenda ng 100 students doon ho sa private school. Racket ho. Tignan ho ninyo. Kung ang napagbigyan ng eskwela na private school ay walang pasilidad, kunwari, wala ho silang computer rooms, di napagdamutan na ho yung eskwela. Pagdating ho sa computer, mga kabayan. Kung wala ho silang iba pang mga kakailanganin, katulad ho ng yun hong, let's say, laboratorio. Yung preparatory biology, yung chemistry, yung physics, mapagkakaitan ho itong mga eskwela ho natin, mga kaibigan. Walang speech laboratory, walang computer labs, walang sports gym, mga kabayan. Basta't ang importante, nakapanuhol ng 5,000 si private school doon sa principal. Si principal kumita ng 5,000 per head. 100 students, kumita siya ng 500,000 or 500,000. Pwede na yan. Bahala na. Ang importante, dokumentado. Pero wala hong nalalaman, mga kaibigan, yung eskwela. So how is that? So, kailangan ho mag-imbestiga rito si Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte Carpio, mga kabayan. Tingnan naman ho ninyo. Kakabig ho ang private school ng 1.8 million. Doon ho sa
100 na eskwela, mga kaibigan. Private school ho yan. Wala kang maririnig. Simpleng-simple, mga kabayan ko. Kapag pumasok ho ang korupsyon sa sistema, mga kabayan, mawawala ho yung tama hong hangarin. The mission and vision of a certain school. And the mission and vision of the guardians or parents, mga kabayan, mawawala ho. Iba ho ang magiging kahinatnan ho niyan. Nagiging tubo ho, kita ang pinag-uusapan ho, mga kaibigan, ng institusyon. Imbes na yung kalidad na pwedeng maangkin ng eskwela, mga kabayan ko, ay hindi ho yung tamang kinabukasan, supposedly, na pwedeng iuwi ho ng isang mag-aaral, mga kaibigan, ay hindi ho yun. Wala. Sapagkat naiba ho, nalihis yung principal, nalihis iyong private school sa tama hong hangad, mga kabayan. Uupa ho ang private school ho ng kung sino-sino lamang ho na magtuturo. Yung iba ho dyan, practicing teacher pa lamang ho. Maski mapurol ho ang utak, mga kaibigan, magtuturo. Kahit hindi ho niya linya ang subject, mga kabayan ko, ayos na yan. Kakarampot lang ho ang isesweldo ho sa faculty, mga kabayan. Ang kumikita ho dyan ay yung owner ho ng private school, mga kabayan ko. Yun ho. Siya lang ho aasenso dyan. Hindi aasenso yung kanyang mga teachers. Wala hong asenso yung mga senior high. Pero siya na negosyante, bilang nagmamayari ng private school, kikita ho siya. Kumita naman ho si public principal. Punyeta, ano? Ang dami hong garapal, mga kaibigan. So, mapagdadamutan ho yung atin hong mga kaibigan, yung mga eskwela ho natin. Hindi ho may ibibigay yung tama hong pagtuturo sa kanila, mga kaibigan. Kaya sabi ko nga, ang magiging resulta, magpapagraduate ho ang mga magulang, mga kaibigan, na mga anak ho na kulang ho sa abilidad. Lalo na ho sa math, science, reading comprehension, etc. Kulang ho yan, mga kaibigan. Ano mangyayari ngayon? Pagdating ho, mga kabayan ko, sa paghahanap ho ng trabaho, pagdating sa examination, hindi ho makapasok yung eskwela ho natin. Sapagkat pinagkakitaan lamang ho ang panahon nila. Wala hong tamang naituro sa kanila. Paano ito, Madam Vice President, DepEd Secretary Sara Duterte Carpio? It is time, Madam Vice President, DepEd Secretary, to investigate kung ano ho ang nangyayari. Hindi ho tayo tanga. Matagal ko ho na inaaral ho yan kung paano ho nangyayari ho yung pagbibigay ho dun sa isang private school para mag-senior high. Ito mga galing ho sa public school. Tingnan ho ninyo. Jesus Maria, kahirap ho, mga kabayan ko. Kahit na yung mga nasa public na mismo, nasa private na mismo. Yung iba ho, talagang nagde-decide to transfer from private school to public school na meron hong malawak ho na eskwelahan, more rooms, facilities. Yan ho yung nangyayari. Kapalpakan ho yan, mga kaibigan, ng gobyerno. Kapalpakan ho yan. Hindi ho kapalpakan ng mga magulang. Dapat nai-istriktuhan ho, mga kabayan ko, ng atin hong pamahalaan. Itong mga mapanlinlang, mga kaibigan, na mga opisyal ho natin.
at mga guro ho natin. Ako, ang pamilya ko, sabi ko sa inyo, educator's family. Mga teacher ko, mga kapatid ko. Mother, hanggang sa mga kapatid ko, ilan ang principal sa pamilya namin? Master teacher. Head teacher sa pamilya namin. Mga kapatid ko. Halos lahat. Sila, sinusubaybayan ko sila. Sinasabihan ko sila. Huwag niyong hintayin na dumating ang panahon, kayo rarapiduhin ko. Kahit na kapatid ko kayo. Sinasabi ko yan. Sapagkat nakakahiya ho, mga kabayan. Kaya nga ho, ang sabi nila maraming nakinabang dun sa komentaryo ko against former OIC Schools Division Superintendent Sheila Marie Primicias. Nung napabalita na puro korupsyon ang nakapaloob sa kanyang pamumuno. I did not stop investigating matters against her. Until such time, the provincial government did their best to investigate. O, ano nangyari? Ousted. Hindi lang ho tinanggal as OIC, SDS. Walang tumanggap sa kanya sa probinsya ng Pangasinan para ilipat to. Ang sabi ho ng Eastern Part, ililipat nyo sa amin, inilipat yung kalukuhan niya sa amin. Ang sabi ng 4 cities in Pangasinan na kinausap ho para doon ilipat, ayaw namin. Basura ninyo, dadalhin nyo dito ang basura, kami naman ho ang problema. Sa Pangasinan, wala ho siyang napasukan. Ang sinasabi, nag-live siya for 1 year. Sobra na rin. Tapos na. I don't know kung asan siya. Ipinangangalandakan ho niya, nababalik daw ho siya sa Pangasinan 1. I think that will not happen. Sabi ko nga, si former board member, Von Mark Mendoza, siya ho ay isa sa naging instrumento para matanggal ho siya sa Pangasinan. At tapos, pababalikin niya, ang alam ko, nasa kusina ho ng gobernador ngayon, si dating board member, Von Mark Mendoza. So that is a big insult to you, former board member. If you will allow na makabalik ho ang isang Sheila Marie Primicias na naging dungis ho sa DepEd ang kanyang pangalan. So, dyan mga kabayan ko, hihintayin ho natin yung kahinatanan ho ng gagawin hong investigasyon. Makakarating ito sa Office of the Vice President and DepEd Secretary Duterte, Carpio, Madam Sara. Itong programang ito, mga kabayan, minomonitor ito hanggang sa Malacanang. So, mapapanood ho ito ng ating Pangulo. Malalaman ho nila yung kabalbalan ho, mga kabayan, na nangyayari. Hindi ho nila nakikita ho yan Pero tayo ho, mga kaibigan, meron ho tayo mga whistleblowers. May mga nagpaparting ho sa ating tainga, mga kaibigan, kung bakit ho napapabilis at papaano nakakakuha yung mga maliliit na private schools. Na mga eskwela na kahit nakulang ang pasilidad. Sapagkat 5,000 pesos per head pala, mga kabayan. Kung 200, mga kaibigan, na eskwela for senior high ang ibibigay ng isang public school, mga kabayan, earning 1 million pesos yung principal na nilagyan ng 5,000 per head. 1 million. Grabe. Next school year, dagdag ulit
makabayan ko. Ang sarap! Oh. Grabe! O kayong mga nakakaalam ng ganyang estilo, magkomento nga ho kayo. Maganda umaga rin sa iyo, Edwin Agsalud Bruan. Magkomento ho kayo para malaman ho ninyo. Sasabihin ho ninyo, kayong mga private school owners, ako ang tinik sa lalamunan ho ninyo. Oo, buti nga. Na magkaroon kayo ng tinik at kayo mabilaukan naman. Alam kong kanya-kanya ho yan ng estilo. Huwag lang kayong pabubuko pabubuko ho kayo nabuko kayo ni Rapido magpapatuloy pa ba ho yan? Bukong-buko na ho kayo. Tingnan nyo yung bagong sinasabi na eskwelahan ho nitong si Sheila Marie Premisillas. Yung Brilliant Minds Academy. Prime Brilliant Mind o Brilliant Prime, I don't know. Yun. Dinatnang ko doon minsan yun si Sheila Marie Premisillas it shows na totoong kanya, dinatnang ko siya. In fact, sabi ko sa kanya noon, kasi kumari ko ho yun. Sabi ko, kumari, laki na school mo. Sabi ko sa kanya, hindi ko pa siya kinukomentaryo noon. Ang sabi niya, oo pare, hard-earned. Hard-earned daw sa akin, umaamin kasi ho yun kasi magkumari nga ho kami. Hanggang sa noon na pinapaputok niya na hindi sa kanya. Pero ang management ho, yung tinanggal na principal na hipag niya, yung anak nun nagsumbong din sa akin. Nagsumbong sa akin, tinanggal yung nanay niya as principal. Kasi may mga nabuko na anomalya. Tingnan ho. Ngayon, kagara na ho. At ilan ho ang senior high dyan? Tingnan naman ho ninyo. Siya ho ay former SDS o IC. Pero meron ho sariling eskwelahan, Yung nagkakaroon ho ng kompetisyon at pakikipagsambuatan, ayaw ang nangyayari. Kapag meron kang sariling eskwelahan, tapos nasa public school ka pa, official ka, bilang career SDS, mga kaibigan, OIC. Well, alam naman ho yan. I-deny man ho, mga kabayan ko, alam ho nila kung ano at paano nagsimula yung school na yan. Isa ho yan, mga kaibigan, sa mga sinasabi na meron ho maraming nakuha na senior high from public school. Well, yan ho ay dapat na maimbestigahan, mga kabayan ko. Issue lamang ho tayo. I have nothing personal against owners of private schools, mga kabayan. Ang pinag-usapan ho dito ay yun hong issue lamang, mga kabayan. You can always deny, of course. Pero karamihan ho. Karamihan. At hindi naman ho aamin kasi yung private school na sila ho'y naglagay ng 5,000 pesos per head. Hindi rin naman ho aamin, mga kabayan, yung principal na siya ho ay binigyan ng 5,000 pesos per head. No one will admit. Pero hindi ho tayo tangat, hindi ho tayo bobo. Sa mga nakakalap ho natin mga ebidensya, mga kabayan ko, deny to death pa rin kayo? Isipin yung mabuti. Marami nagsulputan na mga eskwelahan. Well, I am not saying na masama ang nabanggit kong eskwelahan, mga kaibigan. Allegedly, pag-aari ni former OIC SDS, Sheila Marie Premisillas, yung Brilliant Mind. Pwedeng sabihin, hindi nakapangalan sa akin. Pwede yan, mga kabayan. But you cannot deny that. Sa mata ng Diyos. Alam ninyo kung ano yan. Well,
binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kahit na kayo ho ay nirarapido ko sa ating palatuntunan, sa ating himpilan. Our door is always open for you. Itong pintuan ng ating booth, bukas ho yan para sa inyo na magbigay ho ng komento ho ninyo o side ho ninyo. Sabi ko nga, I'm not going to antagonize anybody. Kung gusto ho ninyong pumunta rito para magpaliwanag, ibigay ang side ninyo, you are always welcome. Paglabas ho ninyo rito, that will be the time na ibigay ko ulit yung aking komentaryo. Kung ako ay kontento dun sa sinasabi ho ninyo, paliwanag ho ninyo o hindi. Sa akin na ho yan, that is also my prerogative if I'm going to lambas you or not. Hindi ba? Ang importante napakinggan ho kayo ng sambayanan. Narinig ho kayo ni Rapido na sumagot ho. So, open ho ang ating hong programa. 0933-955-3366. You can call me up. You can call me up. Or you can visit us here. Nasa Barangay Bantayan ho kami dito ho sa Mangaldan, Pangasinan. Hanapin ho ninyo ang IWRR, International Web Radio Rapido. Hanggang sa muli, good morning, mabuhay po kayo. Inyong napakinggan ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Balansyadong pagsuri sa usapin. Mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mapalasik. Rapido Alan Season.